Ang init na naman. Okay, habang nagla-lunch break po kayo, sumama muna kayo sa akin sa pagka-canvas at marami akong nakitang bago dating na motorsiklo dito po sa Rosie Branch, Santa Cruz, Laguna. Nga pala mga ka-riders, ang eksaktong location po nitong Rosie Branch ng Santa Cruz, Laguna ay dito po sa Sitio Bagong Anyo. Ito po yung dating Pulong Diablo, kaya nagbagong anyo na. Dito po, Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Katabi lang po mismo ng Yamaha Pagsawitan Branch. Okay, sa mga kukuha po ng motorsiklo, meron silang summer promo, kaya lang parang tag-ulan na eh. Pero palagay ko extended po itong promo nila na no down payment. Nga pala mga ka-riders, ito po ang update dito sa Rosie Santa Cruz Laguna Branch as of May 30, 2024. Okay, yun pa rin naman po yung mga 125cc karamihan po. Ayan, Rosie Flex 125, FI na po yan. And then Rosie Rush 125 carb type. Okay, yellow pareho. And then ito yung Rosie Passion na bago na review natin last month. Bali, carb pa rin po yan. And then ito yung magandang kulay na kulay brown ng Rosie Flex. And then meron pa rin po silang Rosie Breeze 150. Ang iniintay natin yung Sparkle 150. And then ito po yung bagong version ng Rosie Flare na 125 din. Pero carb type pa rin po yan. Then ito yung guwapong Rosie Sparkle na 125 naman. FI ito. Then pag big bike po, okay, dito sa likod mga pan-tricycle muna. Ayan, Rosie Macho 125. 175 pala. Ayan. Dalawa. At ito yung Rosie Classic nila na FI na rin, 250cc. And then yung Rosie Titan na 250cc rin. Puro FI na po to. Pero ang i-review po natin ngayon, itong guwapo na nakita ko sa harap, yung paborito ko talagang kulay gray. Ayan. Si Rosie Flame 150. Grabe, ang ganda po ng kanyang decals, oh. Talagang lakas maka-attract. Unang-una sa color combine niya, syempre. Yung gray, pinartneran niya ng kulay red at saka medyo yellowish na kulay ng Rosie. Bali, ito po yung model 2024 ng Rosie Flame 150. At itong decals nyo sa likod, oh, naging elegant na rin ang dating dahil ayan, bold na letter siya, Flame. Okay, siguro ibubukod natin ang pwesto para maikutan natin ng maayos, pero daanan muna natin itong isa pang 125cc nila. Ito po yung Rosie Bolt 125. And then nandito rin yung kanilang bagong Rosie Plus 150. Ito po yung carb type. And then katabi niya po yung FI naman na Rosie Plus 150. Okay, syempre ang advantage po ng FI, tipid sa gasolina. Then ang advantage naman po ng carb ay less maintenance naman po siya. Kaya nasa inyo po desisyon ng pamimili. Ayan mga ka-riders, meron palang pagbabago pagdating sa kanyang specification. Bali, ito po pala yung carb type. So alam naman natin pag carb type, syempre mas mura yan. Kasi yung una po nating na-review dito sa Rosie Flame 150 ay FI version niya. Para meron kayong pagpipilian pa, tingnan natin sa taas yung ibang available na kulay nito. Pero sa akin po, kung gawa po na po ako dito sa kulay gray. Lalo dito sa kanyang headlight, oh, ang galing po ng pagkakadali sa kanyang decals. Okay, let's go upstairs. Kaya paunahin lang natin bumaba. Mukhang mabenta po talaga ang carb type na Rosie Flame. Alam niyo kasi pag carb type, less maintenance siya. Wala tayong masyadong problemahin kasi sa FI, sensitive yan eh. Pagka nagka-problema, palit agad ng pyesa, eh mahal po.
Pero syempre, hindi ko naman kayo dinidiscourage sa FI. Maganda pa rin ang FI lalo't nagtitipid tayo. Pero syempre, kung nasa pag-iingat natin, ay tatagal din naman yan kahit anong pa mang klase ng fuel system yan. Okay, dito sa taas, parang dumami nga. Daming available. Okay, dito ho yung kanilang Rossi Macho na 125. Sa kabila naman, Rossi Macho na 175. And then, ang dami ho nilang Rossi Flex. Almost kompleto po yung kulay. Then sa dulo may Rossi Sparkle sila na 125, kulay gray. And then nasa ba ibang kulay na hinahanap ko. Almost Rossi Flex dito po. Then Sparkle na 125. Ayan, available na kulay, dalawa rin. Then yung Rossi Rush nila puro matte red. And then, okay, ito yung isang magandang kulay. Grabe, meron palang cyan blue itong Flame 150. Siguro pagtabihin natin, ano kaya? Pero hindi. Dito pa tayo. Okay, ito pala yung isang kulay pa. Yung hinahanap ko sa Rossi Plus. 150 na kulay white combined sa red. And then dito may kulay blue na Rossi Plus din. Ayan mga ka-riders, marami yung bagong kulay na dating. Then ito yung kulay red na plain. Grabe, marami palang available eh. Ayan, sa mga kukuha pa lang po ng motorsiklo, try nyo po muna mag-canvas dito sa Rossi o sa ano pa mang branch ng Rossi. Dito sa Laguna, marami po kayong pagpipilian. Then dito meron ulit silang bagong 125 ata. Ano bang model ito? Okay, Rossi Kraken 110. Iba-ibang kulay din available. Ayan. Black na combine sa red, sa green, and then sa red, black color combine. Okay, ito meron pang blue color combine. Ayan. Dami po rito mga ka-riders. Then dito sa kabila, okay, medyo maalikabok lang. Mainit po kasi. Ayan. Flex. At dito, Rossi Surf. Ayan. 125. And then, Rossi Passion. Yellow and gray. Ayan. Tulad nung nasa baba. And then, Rossi Breeze 150 na kulay black. Glossy black. Then yan, mga stock po. Meron dito yan. Rossi Classic. 250cc. Rossi Surf. Parang 110 lang po ito. Check nga natin. O, 125 pala. Sorry. 125. Napansin ko lang mga ka-riders, nag-improve po ang headlight dito sa carb type ng Rossi Flame 150. Unlike po dun sa FI version ng Rossi Flame, ang DRL po niya ay nasa gitna. And then yung kanyang mga turning signals, parang mata. Unlike po dito, naging stripe na lang siya. Pero same naman po na all LED ang kanyang lighting system. Okay, muntik na akong mapik. Akala ko nasa baba yung kanyang turning signals. Buti dito na po nilagay sa taas para maganda po ang kanyang position. Madali makita nung makakasalubong natin kung tayo ba ay liliko o hindi. Although hard plastic po itong nakalagay sa kanyang headlight na nagsisilbing protection sa ating digital na instrument panel. Pero sana meron siyang kapirasong visor. Ano po, medyo mataas dito para maging protection nga po ng ating digital panel. Pero sa tingin ko naman po, pwede siyang lagyan kasi meron siya ditong bolt. Oh. Alam nyo naman ng mga Pinoy riders, mauwi yan pagdating sa diskarte. Ayan. Alam nyo naman, medyo mahal po ang mga instrument panel kaya dapat proteksyonan. And then naka-telescopic fork po dito sa kanyang front suspension. At dito po ako nagandahan sa kanyang front fender. Mahaba, kaya ma-avoid natin yung masyadong talsik ng putik. And then napansin ko mga ka-riders, magkaiba po pala ang kanilang mag wheels. Dun po kasi sa FI version nitong Rossi Flame 150, magkaiba po sila ng design. And then yung kulay naman po nung sa FI, may ihalo po na chrome at saka matte black sa kanyang mag wheels. And then may sukat po na 2.50 by 17 or equivalent sa 70 by 90 by 17 sa kanyang front tire. Although naka-tube type pa rin po siya, pero mabilis naman po magpa-convert into tubeless. And then Taiwan technology po ang kanyang gulong. Seiyun NJK po ang brand ng gulong ni Rossi Flame 150 na carb type. Doon naman po sa FI version ay Chaoyan tire. Pero pareho naman pong made of alloy ang kanyang mag wheels, mapa, carb at saka FI. Okay, meron po siyang single disc, same lang din po dun sa FI version at dual piston caliper. And then na-impress din po ako sa lighting system ng Rossi. Hindi po nila tinipid dahil dito po sa kanyang taillight stoplight, lalo na dito sa kanyang turning signals. Ayan, all LED po ang ginamit. Sa experience ko po sa paggamit ng mga LED, napuna ko lang mas matibay siya, pang matagalan, and then tipid pa po sa konsumo sa baterya. And of course, sa safety features, hindi rin po tinipid sa kanyang braking system dahil naka single disc at single piston caliper dito po sa kanyang rear brake.
And then may sukat po ng 3x17 or equivalent sa 100x70x17 dito po sa kanyang rear tire. Nga pala, sa lagi pong may angkas, mas maganda po patabain natin ang gulong dito sa kanyang rear. Ay mga riders, tagu po yung kanyang monoshock na nasa gitna. Ayan, meron pong kulay red na coil spring. And then may pagkakaiba rin po sila sa muffler. Dito po sa carb type, meron pong stainless na heat guard. And then doon naman po sa FI version, naka dual canister tube po. Unlike po dito, isa lang ang kanyang canister tube. Ayan mga ka-riders, pinababa na natin yung iba pang kulay na available. Ayan, ito, tinutulungan po tayo ni Sir Gerson. Sir, shoutout kay Sir Gerson ng Santa Maria, Laguna. Ayan, dala-dala niya yung gwapong kulay red ng Rosy Flame. Sir, ano pang ibang kulay bukod dito sa tatlo? Ayan lang available, sir. Okay, ayan mga ka-riders, ito lang po ang available dito sa Rosy Branch, Santa Cruz. Tatlong kulay po ha, gray, red at saka cyan blue. O diba, ngayon 2024, marami na naman tayong pagpipilian. Okay, check ulit natin yung kanyang mga switches and button. Dito sa kaliwa po, andito yung switch ng kanyang DRL at saka headlight, then switch off. And then dito po yung kanyang high beam, low beam, itong red na button. And then turning signals po sa gitna, left and right turn. And then yung horn niya dito sa ilalim, and pinaka-ilalim po niya ito naman choke. And then dito sa kabila, nagsosolo po yung kanyang electric starter push button. Ayan, yung kulay yellow. And then siyempre dito sa gitna yung kanyang ignition na meron po secured shutter key. And then naka-fully digital na po ang kanyang instrument panel. And then ito maganda yung charging port niya na nandito sa pinakagitna. Yun lang, kailangan natin magpagawa ng cellphone holder siguro dito para may kakapitan yung ating cellphone in case na tayo po ito tumatakbo habang nagcha-charge. Una, hindi mo po siya mapapansin kasi kulay black din pero ayan po ha, sa gitna po yung kanyang USB type na charging port. Okay, check natin yung kanyang upuan. Tanggalin muna natin itong plastic. Ayan, obviously wala po siyang U-box mga ka-riders ha. So dito po, ayan, meron naman stitches na dito po sa gitna. And then pure black po siya, one tone. Ayan po yung kanyang stock na seat cover. Okay, malambot po yung kanyang foam and then maganda ang tabas. And then hindi ho siya madulas, magaspang po yung kanyang texture. And then yan, nakamark po yung kanyang brand name na Rosy. Okay, meron po siyang 5.3 liters na fuel tank capacity. And then dito po sa fuel consumption, medyo mapapago po siya kasi po dun sa FI version nito, nasa 45 kilometers per 1 liter po ang kanyang konsumo. So dito po sa carburetor type, mas malakas po ito dahil nga po carb lang. So i-estimate po natin, pumapalo po ito ng 38 to 40 kilometers per 1 liter na consumption. And then kahit 5 speed po siya dahil naka 2 valve lang, sa top speed po umaabot lamang po ng 105 kilometers per hour. Okay, manual transmission po ang 5-speed na Rosy Flame 150. At syempre pag naka-chain drive po ang kanyang drive type, mas less maintenance po tayo. Okay, sa kanya naman pong gear shift pattern, nasa 1 down, 4 up. And then 1 liter naman po ang kanyang engine oil capacity. And then syempre kapag manual transmission, hindi po mawawala ang kanyang kickstart. Yun lang napansin ko, medyo tago po yung kanyang salinan ng engine oil. So siguro kailangan natin ng mahabang embudo para hindi matapon yung ating langis. Kaya friendly advice mga ka-riders, huwag natin kalilimutan magpa-change oil every 1,000 kilometers para sa magandang condition po ng ating mga motorsiklo. 4-stroke, single cylinder, 2 valve, single overhead cam, air-cooled po sa kanyang cooling system, and then carburetor type naman po sa kanyang fuel supply system, 149.2cc sa kanyang eksaktong displacement, and then Euro 3 compliant na po sa kanyang emission control, and then 10.4 horsepower at 7,000 RPM sa kanyang maximum power, and then maximum torque of 11.5 Nm at 5,500 RPM. May sukat naman po na 180 mm sa kanyang ground clearance at pagdating naman po sa seat height nasa 770 mm. And then meron pong timbang na 118 kilos ang Rosy Flame 150. Sir Gerson, mukhang nabili ni agad yung isang yan. Oo, meron na agad. Oo nga eh, nire-review ko po eh. Isang tingin lang. Pero nakuha na agad ha. Ayan mga ka-riders ha, samantalahin po natin baka tayo maubusan dahil marami pong kumukuha. Lalo na dito sa Rosy Flame 150. Ayan, kinukuha na po yung engine number niya. Pa-process na sa LTO.